Ayan. Ano yan? Madali na siguro yan, ano? Mas, Tawid na ng ilog, eh. mas mahirap, Brother Nars, kasi may anak kang lalaki. Si MJ lang naman ang anak nimo. Yun lang. Nagbigay pa Ito ng na sa akin problema agad. sa amin. Ayan, nakalusot Ibig na. sabihin nun. Sasabihin nun siguro, serious, may anak kang lalaki sa labas, ano? Palibasa, meron kayong patinago ring anak sa labas, eh. Taas kamay, sino yung may anak sa labas? Kaya, wala kayong anak sa labas? Ha? Walang may anak sa labas, taas kamay. Wala kang makita. Walang nagtaas ng kamay? Wala talaga nagtaas ng kamay, oh. Ha? Marami sa inyo na nanganak sa labas ng bahay ninyo. Nasa hospital siguro pinanganak, doon sa center, o di sa labas ng bahay ninyo. Ha? Ibig sabihin, pinanganak pala kayo sa loob ng bahay lang yung lahat. Kaya posible naman yun. So, pinanganak kayo sa labas ng bahay ninyo. Ibig sabihin, sa hospital o sa center. Pwede yun. O, di ba? Talaga naman kayo. Okay kayo. Lami kayo. Di ba? Ano ibig sabihin niyan? Sabihin niya, ako na lang magpaliwanag. Ikaw na lang, Sir Nurse, kay ikaw nakakaalam. So, malinaw doon, ano? Ang isa lang naman anak ko, babae. Wala akong anak na lalaki. So, kaya gumawa si Jesus Christ ng anak. So, ibaliktad natin ang pangyayari. Ginamit ako kasangkapan para magparating sa mensahe sa inyo. So, nagkaroon na siya ng anak. Siya yon. Para ako magpaliwanag, ako ang kasangkapan, siya yon. Baliktaran na yon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pwede siya maging ako, pwede siya maging anak, pwede siya hindi, pwede siya maging asawa, pwede maging anak, pwede hindi. Ganun ba? Ito yung nag-iba-iba ang nyo sa paliwanag ko ninyo. Para maintindihan ninyo at maunawaan, gumawa siya ng ganitong senaryo para maunawaan nyo ng gusto. Ang anak ko, babae, wala akong lalaki. So dito sa senaryo na to, may anak kong lalaki. Bakit? Para may paliwanag ko sa inyo ng gusto. Ang kaligtasan natin ay kanya-kanya. Ngayon, dahil wala akong anak na lalaki, nagkaroon siya ng senaryo na kaming dalawa na anak sa amin ng isa. Para may paliwanag ko sa inyo na kung lalaki ang anak ninyo, ikaw tatay ang naging gabay sa anak mong lalaki. Kasi ikaw ang nakakaramdam ng kalooban ng bilang isang lalaki. Hindi ka pwede maggabay ng turo sa anak mong babae na ano man yung pangbabae na mga bagay. Di ba? Halimbawa, yung anak mong babae, ang kalooban niya pangbabae, sino sasabihan niya? Pangbabae yun eh. Di ba yung nanay? Di ba, mag-means niya, sabi niya, ay, pa, nag-means na ako. Sino sasabihin niya? Nanay talaga yan. So, pag babae, nandoon talaga sa babae yon. Kaya ang gabay ng nanay, siya nagtuturo. Ay anak, bibili ka ng ganito kasi ito yun. Kasi ang nanay nakakaalam kung ano yung pangbabae na gamit. Yun ang ibig sabihin ng Diyos dito. Na kung lalaki din, ako din ang magtuturo sa lalaki na ito yung kaya ito yung gabay na sinasabi ng Diyos yan na kung may mga anak tayo, pag lalaki din ang maggabay. Pero sa kaligtasan, in general, tayong lahat na pamilya ang magagabay sa mga anak natin. Kaya nag-iba ang anyo eh.
na si Jesus Christ pala doon. Tulad ng pagtawid sa ilog. Di ba? Anong sabi ko? Mauna muna kami. Ibig sabihin, gabay yon para hindi tayo magsabay-sabay mga wala. Kung magkataon man, natatangayin tayo sa baha. Ibig sabihin, mayroon kahit sino sa inyo doon ang magsasabi kung ano yung tama. Di ba? Kasi kung magsabay-sabay nga naman tayo, tapos nangyari yon, di sabay tayo maubos. At hindi pwedeng magsabay-sabay kasi kung halimbawa ililigtas ko, makaya ko bang iligtas pa yung dalawa pa? May isa pa akong iligtas, mas may dalawa pa. Pag malakas ang baha, literally, hindi mo talaga maligtas yun. Pero pag isa lang muna, hindi ba siya marunong lumangoy, may ligtas mo pa rin yun. So yung gabay ng Diyos doon na may pasunod mo sa bata, ang bata ay lumaki ng nasa tama. Ganon din yung babae. Sa mga babae, physically, literally, ikaw nanay, ikaw nakakaalam sa pambabae mga bagay, igabay mo yung anak mo. At pagdating sa kaligtasan, spiritually, tayong dalawa, may pakita natin sa anak kung ano yung karapat-dapat para tularan tayo na may Diyos sa buhay. Tayong dalawa ang maggabay. Ito yung sinabi ng Diyos dyan. Huwag natin iasa sa isa lang. Kaya, tayong mga lalaki, isa tayo na magpalaki sa mga anak, na mga mabuting anak sila. Kasi ang lalaki, iba ang kalooban kaysa babae. Kaya nga sa ginagawa ko, mas maraming babae ang naniniwala kaysa lalaki. Kaya tingnan ninyo sa Zoom natin. Sa unang page pala, pangatlong page, wala akong lalaking nakita. Tama? Puro babae. Wala. Punta ko sa second page. Ilan lang lalaki makita ako? 1, 2, 3, 4, 4 lang. Sasabihin naman ninyo. 5, 4 lang. Hindi natin sama si Gilier, kaya nandiyan siya nilinaw. Bakit 4 lang? Kasi mayroong lalaki eh. Ay, hindi tayo talo eh. Di ba? Di ba? Di ba? Si Boy, nakanito sure si Boy siguro? Ganun ka ba, Boy? Walang Boy? Ikaw, Boy, wala. Nakatawa lang ito na Tawa ni Boy eh. Hindi pa nakainom yan. nabanggit mo. Dito tayo sa last page. Tama, hindi ko na maklik ko. May nagtago sa dulo So, yun. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. So, sa spiritual na kaligtasan, buong pamilya tayo ang magpasunod ng tama na may Diyos tayo kasi ang Diyos ang may gabay sa lahat. So, yun lang. So, simple lang. Maraming salamat. Thank you, Brother Nars.